Isang malaking karangalan para sa ang inyong kawal production ng Media and Civil Affairs Group, Civil Military Operations Command, Armed Forces of the Philippines, na makatanggap ng Anak TV Seal Award headed by President Elvira Yap Go. Isang parangal na binibigay sa mga programa sa telebisyon at online shows na may mataas na kalidad at itinuturing na angkop, ligtas at sensitibo para sa mga bata at pamilyang Pilipino. Kami ay patuloy na magiging ehemplo sa mga kabataan. Sisikapin po naming makapaghatid ng makabuluhang kwento kung papaano isinasabuhay ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang misyon nitong protektahan ang bawat mamamayang Pilipino at panatilihing ligtas ang ating minamahal na bansang Pilipinas. Maraming salamat po. To God be all the glory. Kami ang inyong kawal. Kami ang inyong kawal. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong Sandatahang Lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at nakatune in sa 1134 kHz AFP DWDD. At panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. Ayan, Media and Civil Affairs Group, CRS AFP, maraming salamat po sa inyo. Magandang hapon Pilipinas, ngayon ay araw ng Martes. Mas pinaigting ng kapulisan, katuwang ang AFP at komunidad ang mga hakbang upang mapanatili ang kapayapaan at maiwasan ang paglaganap ng karahasan at ekstremismo sa probinsya ng Camarines Norte. Sa Barangay Kulasi, Bayan ng Mercedes, pinangunahan ng RPSB Team Kulasi ng Camarines Norte 1st Provincial Mobile Force Company sa pamumuno ni Police Major John C. Villaferte, Force Commander, katuwang ang Philippine Army, ang mga programang nakatuon sa seguridad at aktibong partisipasyon ng komunidad. Noong April 17, matagumpay na inilunsad ang Sipa ng Kabataan para sa Kapayapaan, Taekwondo Sports Clinic, na naglalayong gabayan ang mga kabataan tungo sa mas disiplinado at positibong pamumuhay. Sa pamamagitan ng basic Taekwondo training, physical fitness activities, at values formation, hinubog ang disiplina, respeto at kumpiyansa ng mga kabataan. Layunin din itong ilayo sila sa mga negatibong impluensya at maiwasan ang anumang pagkakasangkot sa karahasan o ekstremistang grupo. Nakilahok sa aktibidad ang mga opisyales ng barangay at BPSO na katuwang ng PNP at AFP sa pagpapanatili ng kaayusan sa lugar. Nagpapatuloy ang regular na training, mentorship at paggabay sa mga kabataan upang mas mapalakas pa ang kanilang kakayahan at responsableng paghubog bilang miyembro ng komunidad. Kasabay nito, tuloy-tuloy din ang community engagement at information drive sa mga residente upang mas mapalawak ang kamalayan sa kapayapaan at seguridad. Nagsagawa ng joint community activity ang RPSB Team Kulasi kasama ang Philippine Army Civil Military Operations at Mercedes Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Major Arthur Borja.
Nagbigay sila ng mga lecture tungkol sa anti-terrorism awareness at Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP na layuning hikayatin ang pagbabalik loob ng mga dating rebelde. Ipinaliwanag din sa mga residente ang mga batas kontra ilegal na droga at karahasan laban sa mga kababaihan bilang bahagi ng pagpapalakas ng kaalaman sa komunidad. Kasabay nito na mahagi rin ng tulong tulad ng bigas at hygiene kits sa mahigit 100 benepisyaryo, lalo na sa mga nangangailangang pamilya. Ang mga programang ito ay bahagi ng mas pinaigting na Preventing and Countering Violent Extremism o PCV efforts ng pamahalaan na nakatuon hindi lamang sa seguridad kundi pati sa paghubog ng responsableng mamamayan. Sa tulong ng pagkakaisa ng PNP, AFP at mamamayan, patuloy ang pagtataguyod ng isang ligtas, maayos at mapayapang komunidad. Mula sa Camarines Norte Police Provincial Office, ako po si Police Master Sergeant Dian L. Pajarillo, nag-uulat para sa Police News Network. At ito ang inyong bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Isang makabuluhang hakbang tungo sa kapayapaan at kaunlaran isinagawa ng Revitalized Police sa Barangay o RPSB team sa Barangay Tarum, Mercedes, Camarines Norte. Bago pa man ang proyekto sa paaralan, matagumpay nang nailatag ang 5 communal garden sa bawat purok ng Barangay Tarum, patunay ng aktibong pakikilahok ng buong komunidad. Nagsimula ang proyektong ito ng RPSB noong January 15, 2026 at patuloy pa rin isinasagawa hanggang sa kasalukuyan na nagdudulot ng positibong pagbabago sa kabuhayan at nutrisyon ng mga residente. Dito sa masamang itinatanim at inaalagaan ng iba't ibang gulay tulad ng talong, kamatis, patola, sili, pipino, sitaw at pechay na nagsisilbing pangunahing pinagkukunan ng pagkain ng komunidad. Pinalawak pa ito sa pamamagitan ng proyektong Tanim ng Kapayapaan sa Tarum Elementary School. Katuwang ang sangguniang barangay, BPSO, mga guro at mga magulang na benepisyaryo ng 4Ps. Sama-samang nagtanim ang mga pulisya at komunidad, simbolo ng bayanihan at pagkakaisa. Nagpaloob din ang RPSB team ng mga kagamitang panghardin at punla, kabilang ang mga organikong pataba mula sa Department of Agriculture upang matiyak ang tuloy-tuloy na pag-unlad ng proyekto. Bahagi ito ng Project Gabay, Ugulayan, Agapay sa Barangay, Alagaan ng Ating Maging Yaman ng Camarines 31st Provincial Mobile Force Company sa pamumuno ni Police Major John C. Villaferte at Team Leader na si Police Senior Master Sergeant John Ray Ramores Santua. Sa pamamagitan ng inisyatibong ito, nagkaroon ng dagdag na kabuhayan, sapat na nutrisyon at kaalaman sa wastong pagtatanim ang mga residente. Higit pa sa simpleng pagtatanim, nagsisilbi itong tulay upang mapalapit ang kapulisan sa mamamayan at mapalakas ang diwa ng bayanihan. Isang inspirasyon na ang kapayapaan ay maaaring itanim, alagaan at anihin sa tulong ng sama-samang pagkilos ng pulisya at mamamayan. Si punong Barangay Ronil Galigo ng Barangay Tarum, Mercedes, Camarines Norte. Ang gulayan sa barangay na pinamumunuan ng RPSB Tarum ay isang napakagandang proyekto. Ang mga namamarangay ay nagkaroon ng pagkakaisa at ito isang malaking tulong sa bawat mamayan sa pagtutulungan ng bawat isa. Napalago at napaganda ang gulayan. Laking tulong ang dulot nito, lalo na sa mga pamilyang kapos sa pinansyal dahil libre itong ipinamamahagi sa kanila. Kaya't napakaswerte ng aming barangay dahil natuto na rin silang magtanim sa bawat bakuran ng kanilang mga residente. Kaya po sa RPSB Tarum, maraming salamat po. Patunay na ang proyektong ito na sa pagkakaisa ang kapayapaan at kaunlaran ay tunay na makakamit. Isang inspirasyon na ang kapayapaan ay maaaring itanim, alagaan at anihin sa tulong ng sama-samang pagkilos ng pulisya at mamamayan. Mula sa Camarines Norte Police Provincial Office, ako po si Police Master Sergeant Dian L. Pajarillo, nag-uulat para sa Police News Network. At ito ang inyong bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Kasagsagan na naman ng PNP Recruitment 2026. Ano po mensahe nyo sa ating mga police applicants na balak tahakin ang serbisyo publiko, sir? Of course, para sa ating mga PNP applicants, kailangan maghanda silang maigi. Alam naman natin na napakahigpit ng ating regulasyon pagdating sa ating recruitment. May mga observers tayo from NAPOLCOM, from IMEC. Nasisigurado natin na wala yung
dati nating proseso na palakasan system. Wala na po yun. So ngayon, ang ating mga PNP applicants kailangan maghanda, magiging matatag, at ready for the interview. Sir, baka may mensahe din kayo sa ating mga police applicants kasi mayroong mga lumalapit sa kanila, magbibigay ng pera para lang makapasok sa PNP, sir. Baka meron kayong gustong bigyan babala sa kanila, sir. Of course, binabalaan natin yung ating mga PNP applicant. Hindi po ginagawa ng PNP ang manghihingi ng pera para makapasok. Ang proseso natin ay mahigpit, no? At gaya na nabanggit ko, meron tayong NAFOLCOM na nag-observe. Wala kaming binibigyan ang PNP, lalong-lalo na sa NCRPO. Walang sino man ang miyembro ng NCRPO na pwedeng lumapit sa PNP applicants at mag-offer ng kahit magkano para makapasok sa PNP. Lahat ay dadaan sa proseso. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Aktibong nakiisa ang mga tauhan ng Kabugao Municipal Police Station sa isinagawang 3 araw na Youth Development Session ng Local Government Unit ng Kabugao na may temang Level Up Kabataan, Build Your Worth, Own Your Choices, Shape Your Future mula Abril 24 hanggang 26 ng taong kasalukuyan na naglalayong hubugin ang kakayahan, disiplina at kamalayan ng mga kabataan. Ang nasabing aktibidad ay inisyatibo ng lokal na pamahalaan sa pangunguna ni Mr. Ronnie Campo, Local Youth Development Officer, at SK Federation President ng Kabugao na si Honorable Jezreel Janila C. Enciso para sa mga mag-aaral ng Calyat Integrated School na siyang pangunahing benepisyaryo ng programa. Sa ilalim ng pamumuno ni Police Captain Brandon U. Batuon, Acting Chief of Police ng KMPS, hindi lamang pinaigting ang area security katuwang ang Regional Mobile Force Battalion 1505th at 98 Infantry Battalion ng Philippine Army, kundi aktibo ring nagsilbing facilitator ang mga ito sa iba't ibang aktibidad ng programa. Bahagi ng YDS ang paghahati sa mga kabataan sa iba't ibang grupo, kung saan bawat grupo ay may nakatalagang guardian na binubuo ng isang miyembro mula sa PNP o AFP na nagsilbing gabay at tagapayo ng makalahok sa buong duration ng aktibidad. Nagsilbing resource speaker ang mga tauhan ng KMPS sa pagtalakay ng crime prevention at kampanya laban sa iligal na droga na naglalayong mapalawak ang kaalaman ng mga kabataan at mahikayat silang maging responsable at mapanagutang mamamayan. Dumalo rin sa programa si Vice Governor Honorable Kyle Maria Chelsea Bulot Kunan na nagbigay suporta at inspirasyon sa mga kabataan. Samantala, namahagi rin ng mga linen shopping bag mula sa tanggapan ng Vice-Gobernador ng Apayao bilang karagdagang suporta sa mga kalahok. Patuloy ang Apayao PNP sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Rigel B. Santa Maria, Provincial Director ng Apayao Police Provincial Office, sa pagsusulong ng mga programang nagpapatibay ng ugnayan at pagtutulungan ng PNP, AFP at lokal na pamahalaan tungo sa kapakanan ng kabataan at pagbuo ng mas ligtas, maalam at responsableng pamayanan. Mula dito sa Kabugao, Apayao, Cordillera, ito ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Lixen Reyes A. Saweran, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Naaresto ng mga operatiba ng Vinsons Municipal Police Station ang rank number 10 Provincial Most Wanted Person bandang alas 5:30 ng umaga nitong Abril 27, taong kasalukuyan sa Barangay Kalamunding, Labo, Camarines Norte. Kinilala ang sospek sa alias na Bert, 22 anyos, binata at residente ng Barangay Mangkayo, Vinsons, Camarines Norte. Inaresto ang sospek sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong acts of lasciviousness na may kaugnayan sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ang warrant ay pinalabas noong Abril 24, 2024 na may piyansang 100,000 piso. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng Vinsons Municipal Police Station
Station ang sospek para sa dokumentasyon at tamang disposisyon sa kaso. Patuloy ang kampanya ng kapulisan laban sa kriminalidad upang matiyak ang kaligtasan ng komunidad. Muling paalala ng kapulisan, makipagtulungan sa mga autoridad at agad na iulat ang anumang kahina-hinalang aktibidad sa inyong lugar. Sa pinaigting na kampanya laban sa kriminalidad, patuloy na naninindigan ang kapulisan katuwang ang mamamayan upang mapanatili ang hustisya at kapayapaan sa buong Camarines Norte. Mula sa Camarines Norte Police Provincial Office, ako si Police Staff Sergeant Cecilia Caudilla, nag-uulat para sa Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Nakiisa ang mga miyembro ng Special Action Force sa isinagawang bloodletting activity at pre-operation Tuli sa Barangay Maria Cristina, Iligan City nitong Abril 26 taong kasalukuyan. Aabot sa 150 kabataan ang nabigyan ng serbisyong libreng tuli at nakakolekta ng 43 bag ng dugo sa mga voluntaryong donor. Naging matagumpay ang programa sa tulong ng PNP SAP. Iba't ibang ahensya at organisasyon, nagbigay rin ng suporta si Vice Mayor Wekwek Uy sa pamamagitan ng pamamahagi ng 20 sako ng tigli 5 kilong bigas bilang pasasalamat sa mga blood donor. Ayon sa mga organizer, ang aktibidad ay patunay na epektibong pagtutulungan ng komunidad at kapulisan sa pagsusulong ng serbisyong pangkalusugan at malasakit sa kapwa. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at mararamdaman. Mula dito sa National Headquarters ng Philippine National Police, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Edwin Baris, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Muling nagtagisan